Day off namin today, so nagplan kaming gumawa ng pizza homemade. Kami na rin nag-isip kung ano yung mga ingredients na ilalagay namin. Then, sa paggawa nitong dough, kailangan lang natin ng yeast, flour, salt, and water. Ayan, after nito, ikikip lang natin yan ng 2 hours. After 2 hours, dun lang natin siya pwedeng gamitin. Ayan. After nito, set aside muna natin. Then, next tayo sa next ingredients. Ito yung ating mga gagamitin natin. Ayan. Okay, inuna ko tong bell pepper. Ikakat lang natin yan, slice. Yung maninipis lang para make sure na maluluto siya. Pero kung gusto niyo naman na makapal, depende sa inyo. Pero sa akin kasi manipis lang yung ginawa ko dyan. Tinanggalan ko din yan ng mga buto kasi hindi naman natin kailangan yung buto sa paggagawa ng pizza. Okay, then after nyan, next na natin tong bell pepper na green. Depende sa inyo kung gusto niyo ng green and red. Basta ako gusto ko ng 2 color. Okay, after nyan, same lang din naman yung ginawa ko doon. Pinagsama ko na yan. Then, next na natin yung isa natin ingredients na onion. Lang. Yan. Okay, onion na tayo. Same lang din. Ganyan lang yung cuts niyan. Okay. Okay, next na tayo. Ayan, next natin yung ham, sweet ham. Ang ginamit ko dyan is CDO ham. Ayan. Ang cuts naman yan is pa-square. Cutting. Actually, masyado siyang marami. Masyado akong ginanahan mag-cutting. Kasi hindi rin naman namin alam kung ilan yung dough na magagawa namin. Kasi nga, first time namin siyang ginawa. So, estimate lang. Then, nagbili din kami ng shrimp. Ayan, kinat lang na namin yan. Estimate lang din. Kung paano yung cutting na gusto nyo. Kung gusto nyo ng buo, depende sa inyo. Pero ako, may mga cuts akong ginawa dyan. Pero yung iba, hindi ko na kinat. Yan, para if ever mag-iba yung isip namin, pwede namin ilagay yung whole. Mushroom, olive, then ito yung dough kanina. Bell pepper, green and red, onion, shrimp and ham. Then, gagamitan natin siya mamaya ng Eden, mozzarella cheese. Okay, ni-start na natin yung oven kasi magpamekos-mekos na tayo ng pizza. Ayan, medyo malagkit talaga siya pero ginamitan natin siya ng flour para mas comfy tayo ng massage natin. Okay, wait lang natin. I-spread lang natin siya ng pa-circle. Actually, nakadalawang batch kami pero ito kasi nakuhaan ko na video. Yung isang batch is nilagyan namin siya ng cheese pero hindi ko na siya naisama sa video natin. Ayan. Wala kasi kami pang roller. Dapat yung may pang roller ka na kahit kahoy, ganun. Pero since first time nga lang namin at hindi naman talaga namin siya ginagawa. So, wala kami nun. Kamay-kamay lang. Okay. After nyan, transfer na natin siya sa paglalagyan natin. Kasi, kung mamaya mo pa siya ilalagay, pwede siyang masira. So, wala kaming gamit. Siguro naman alam na natin kung ano yung ginamit namin na lagayan dyan. Ayan. Nilagyan ko siyang konting oil para hindi siya didikit din sa lagayan. Ayan.
DIY lang yan. Kasi nga hindi naman kami prepared. Bigla lang namin siyang naisip na gawin. Okay, then pizza sauce ang ginamit na namin diyan. So, ito siya. Lagyan lang natin. Then, make sure lang na yung buong part na yan is malalagyan. After nyan, dagdagan natin konti. Para may lasa yung ating bread. Okay, yung dough natin. After, lagay na natin yung bell pepper. Wait. Okay. Cheese. Naglagay muna pala ako ng cheese dyan. Mozzarella cheese. Okay. Bakit kailangan ng mozzarella cheese? Para mas masarap syempre. Then bell pepper, yung red and green, lalagay na rin natin. Sabay natin siyang ilalagay. Okay, kalat-kalat mo lang yan. Yung shrimp, ayan, yung sabi ko kanina, mas maganda kung meron kang whole. Try mo din. Mura lang naman din yan. May nabibili naman frozen yan. So, ayan. Okay, pwede na yan. Lalagyan na natin ng ham. Next natin yung ham dyan. Spread lang din. After ng ham, yan. Sige, damihan pa natin. Okay, next na natin yung mushroom. Yung mushroom na yan, hindi siya typical na fresh. May nabibili kasing nakakaano, so yun na yung ginamit namin. Okay. Lagyan lang tayo mushroom. Mas marami, mas masarap. Kasi wala na naman kami paggagamitan nito after. Okay, then olive. Yung black sana yung plan namin, pero wala kami nakitang black. So, green na lang yung nilagay namin. Mahalaga, meron siya niyan. Konti lang ilagay nyo niyan kasi maalat yung olive. Okay. Cheese ulit para mas masarap. Kalat lang natin yung cheese. Damihan natin yung cheese. May nakalimutan akong bilhin. Yung pineapple. Hindi ako nakabili ng pineapple. Hindi ko naisip bumili ng pineapple. Which is yun naman talaga yung favorite ko. Okay, lagyan na natin siya. Okay na yun. Hintayin na lang natin siyang maluto. Sinet ko siya sa 180 tapos 15 minutes. 15 to, actually ang luto talaga yan 20 to 40 minutes. Pero nilagay ko muna siya as 15 kasi nga manipis yung dough na nagawa namin. Then nag-add ako ng onion dyan na fresh kasi nakalimutan ko. Okay, ayan na. Habang hinihintay natin, since patapos na rin naman na yun, gawa na lang ako ng Milo para partner. Partner na ating pizza. Minsan lang naman to gawin, so hindi naman namin siya araw-araw ginagawa. Okay, try na natin kung ano yung kinalabasan. Paano siya masarap. Try natin kung talaga yung masarap.
Pero pwede na siya kasi nakatipid ka. Yung amount niyan, almost same lang din naman kung bibili mo siya sa resto. May pasayaw, ibig sabihin masarap. Okay, yun lang. Thank you for watching.